Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Let's declare loudly with faith ang ating pong declaration. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. Sabihin mo, asa katabi mo, tayo rin, recipient. Amen. Kadalasan kasi ang recipient lang yun nasa Pilipinas. Amen. Pero sa church na ito, ang recipient ay ikaw. Amen. Dahil nakahanda palagi ang Panginoon na siyang magbigay because our God is a giver and a rewarder of those who obey Him. Amen. Okay, tuloy-tuloy. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabihin sa kanila mo, blessing ka talaga sa akin. Mamaya kakain tayo, ha? Okay, praise God. Libre po pagkain ngayon. Meron po magpapakain ngayon, Sister Judith. Amen? Praise the Lord. Sige po, tuloy-tuloy. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better, to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for hearing all our prayers and all our declaration. And I declare, Panginoon, ano man po sinabi ng iyong mga anak na kanila pong pinaniniwalaan, pinananampalatayan ay mangyayari po sa kanila. Father God, gamitin mo ko bilang iyong mensahero. Let your word freely flow from my mouth, O God, upang ang bawsa po sa amin na narito yung pagpala, Lord God, ng iyong banal na salita. Father God, once again, we thank you, Lord God, for what you're about to do today. And we are expectant, Lord God, that you will move that you will move in this place, that you will heal sicknesses, that you will provide for all the needs of your people, that you will deliver us, Lord God, from any forms of curses, poverty, and shame. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, 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 amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Alam niyo po, sino po dito yung may mga cellphone? Okay, I believe na pagka mayroon kang cellphone, ay dumarating po yung pagkakataon na kinakailangan mo siyang i-update. Tama po? Kasi po, kung di mo siya i-update, ano po mangyayari? Babagal, hindi po ba? Paano kaya kung 10 years mo na siyang hindi in-update, ano kaya mangyayari sa cellphone mo? Lapsap na, hindi po ba? Kasi hindi mo in-update eh. At the same, ibig sabihin, darating po yung panahon na talagang hindi na po siya magagamit. So, ganoon din po ang ating pong buhay, ang ating pong pananampalataya. Kinakailangan po, ina-update din po natin yung ating pong pananampalataya. Bakit po? Kasi po, yung pananampalataya mo kahapon na hindi niya po pwedeng maresolbahan ang magiging problema mo sa ngayon at saka bukas. Kaya napakahalaga na palagi pong updated yung ating pong pananampalataya. Okay? Yesterday's faith cannot solve today's challenges or today's problem. Kaya napakahalaga po that our faith should be updated. Bakit po kinakailangan ma-update? So that your life will be upgraded. Sino po dito yung gusto ng mga upgrade na pamumuhay? Na mga promotion, na mga breakthroughs, ng mga negosyo, ng mga travel. Okay. Hindi po ba? We want to upgrade our life. Tama po? Kasi po, yan naman po talaga ang inilagay sa puso ng bawat po sa atin for us to reach for success. Hindi po ba? And significance sa ating pong buhay. And then last Wednesday po we talk about kung ano po yung pananampalataya, ano po? Bakit po kaya kinakailangan update po natin ang ating pong faith? Because when you have faith, ano po, pagka-updated ang yung faith, you come up with better decisions and fewer regrets. Di ba? Mas gumaganda ang yung mga desisyon sa buhay. Tama? At
kumukunti ang iyong pagsisisi. Okay? Kasi po, pagka ikaw ay nagpabaya, maraming kang magiging pagsisisi sa iyong buhay. And then, what is faith? Faith sees the invisible and receive and believe the impossible. Nakikita mo na, sa kawit po natin kanina, hindi po ba, I'm gonna see a victory. Kaya kung nakikita mo ang buhay mo ngayon na medyo talunan, wala kang pera, di ba, at mababa pa lang ang sweldo mo, tingnan mo ang sarili mo in the future na hindi ka nakatulad ngayon. Tingnan mo ang sarili mo na ikaw ay matagumpay. Tingnan mo ang sarili mo na ikaw ay malusog. Tingnan mo ang sarili mo na ikaw ay pinagpalang lubos dahil ikaw ay na kay Kristo Jesus. Amen? And then faith empowers life change. Ang buhay, ang pananampalataya po natin ay nagbibigay po ito ng kalakasan para po tayo magkaroon ng pagbabago. Sino po dito yung gusto magbago? Amen. Hindi lamang po kilay, hindi lamang po cutics, hindi lamang po hair ang ating pong binabago sa ating pong buhay. At dapat po ang binabago rin po natin ay ang ating pong pananampalataya. Dapat po patuloy po tayong nag-upgrade. Amen? Hallelujah. Tignan mo nga yung kilay ng katabi mo. Tattoo ba yan? Okay. Original. Amen? Okay. Praise God. Okay. Hindi po ba dati yung iba sa inyo, isa lang ang kilay ninyo, pero ngayon dalawa na. Okay? Ang ganda-ganda pa. Praise God. So, ibig sabihin, nag-upgrade po yung ating pong buhay. And then, it powers life change. Di po ba? Si Pedro, nagbago po si Pedro. Si Pedro, mainitin ang ulo, impulsive. Di po ba? Si Miriam, nagbago rin. Dating chismosa. Pero ngayon, di po ba? Nagkaroon ng ketong, nagbago. Okay? Kaya wag mo na hintayin na magkaroon ka ng ketong bago ka tumigil ang pagchichismis. Okay? So marami po ang nais po ng Diyos sa ating pong buhay. Tayo po yung magkaroon po ng pagbabago at umangat ang ating pong buhay. And then, faith releases God's healing. Di po ba? Ang pananampalataya po natin, ito pong gagamitin ng Panginoon para tayo gumaling sa ating po mga sakit at karamdaman. Ang pananampalataya po natin ay gagamitin ng Panginoon para ang buhay mo ay lubos-lubos na mapagpala at makatanggap ka ng mga malalaking bagay na nagmumula lamang sa Kanya. Amen? Kaya ang ating po pananampalataya ay napakahalaga. So, ang ating pag-uusapan ngayon is growing in faith. Sino po dito yung gusto nyo maging lumago pa ang inyong pong pananampalataya? Kasi po pag lumago ang inyong pananampalataya ay lalago rin ang inyong pong buhay. Tama po? Okay, kaya po napakahalaga that our faith should keep on growing. At yan naman din po pinag-uutos po sa atin ng ating po Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit pa kayo buhay hanggang sa mga sandaling ito? Okay, God wants you to grow in your faith. Okay? Anyway, pupunta na tayong lahat sa langit. Bakit on the day that we were born again, bakit hindi tayo kinuha ng Panginoon? Nais ng Panginoon na ikaw ay lumago ang iyong pananampalataya para ikaw ay magamit niya sa kanya pong gawain para marami pang mga tao ang makakilala sa kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto kong lumago pang faith ko. Amen. Hallelujah. Do you know that it is possible to grow old without growing up? Pwede po ba yun? Yung tumanda ka pero wala ka pinagkatandaan. Amen. Sakit tama po, pero napakahalaga po. Kaya po napakahalaga that as we grow old, dapat we should be growing up. Okay? Ang baby po nakakatuwa. Pagka ang baby naka-diaper, nakakatuwa pa. Pero pagka 40 years old na naka-diaper ka pa, hindi ka na nakakatuwa. Hindi ka na cute, ikaw ay nakakata-cute. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid that we should always be growing up. Okay? We make a lot of wrong decisions because of our spiritual maturity. Marami po tayo mga decisions sa buhay na nakakanda palpak-palpak dahil po sa atin pong spiritual maturity. Kaya we should always be, palagi po nating babantayan na tayo po'y lumalago dapat sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. At a lot of decisions comes from our feelings. So, tandaan po natin mga kapatid, ang ating pong desisyon hindi dapat nanggagaling sa ating pong feelings. Okay? Ay, feel ko lang. Okay? Feel ko. Feel. Okay? Kasi kung sa feeling mo lang i-base ang lahat ng iyong mga desisyon, siguradong magkakandaloko-loko ang buhay mo. Di ba ba? Feel mo, ay, love ko siya. Guwapo. Okay? Tama po? Okay. Then how many of you wants to grow in life? Sino po dito talagang gusto yung lumago pa kayo sa buhay ninyo? Okay. Of course, then you have to grow in faith. Bakit po? Because growth is God's will for your life and for my life. Yun po yung nais ng Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin. And it is impossible to please God without
faith, okay? So, maglulundag man tayo, magngangawa man tayo, kung ano-ano man pong paggagawa po natin, i-offer man natin ng ating pong buhay, ang lahat ng ating pong salary, every month, ano po, hindi po natin mabibigyan po ng kaluguran ng Panginoon ng walang pananampalataya. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Okay? And that He rewards those who sincerely seek Him. So ano po yung matututunan po natin dito? Ang Diyos ay totoo. Number one. And then ikalawa po, ang Diyos ay mabuti. Okay? At ang ikatlo po, God is a rewarder. Siya po yung nagbibigay po ng pabuya doon sa mga lumalapit po sa Kanya ng may pananampalataya. At hindi po nagdududa na talagang siya ay nag-i-exist. Okay? So, kaya po yung iba po, di ba po sinabi niya, pagka nakita ko, tsaka ko pa lamang paniniwalaan. Pero ang Diyos, iba po ang kanya pong prinsipyo. Paniwalaan mo muna bago mo makita. Amen? Ano po ang pinaniniwalaan ninyo ngayon sa mga sandaling ito? Naniniwala ba kayo na kayo ay gagaling sa inyong sakit at karamdaman? Kayo ba'y naniniwala that one day kayo ay magiging negosyante? Naniniwala ba kayo that one day ay makakapag-travel kayo sa ibang bansa na hindi na kayo magtatrabaho? Amen. Naniniwala ba kayo na inyo pong mga anak ay lalaki na marurunong, mababait? At maniniwala ba kayo mga single na makapag-aasawa kayo ng gwapo, ng blue eyes, ng mayaman? Amen. Amen. Tama po, because faith is seeing the invisible and believing the impossible. Okay? Talagang pagka pinag-uusapan ng love life, talagang nabubuhay lahat. Okay? Kaya po, and then faith is trusting God even when you didn't get it. Okay? Nagtitiwala ka, hindi mo binibigyan ng deadline ng Panginoon. God has His own timeline. Okay? Panginoon, pagka hindi ko natanggap itong aking pinagpipray sa iyo ngayong 2022, December 2022, ako ay hindi na muli lalapit sa iyo. Okay? So, bahala ka sa buhay mo. Okay? Para ka nagtampo sa bigas. Tama po? Hindi po natin bigyan ng timeline because God has His own timeline. Okay? Meron po siyang takdang panahon para ibigay niya yung mga bagay na hinihingi mo. Halimbawa, kung may anak, sino po dito may mga anak? Kung may anak ka, halimbawa, 10 years old, at sasabihin niya, Nay, padalan niyo nga ako ng 30 mil. Baon ko bukas? Padadalan mo? Hindi. Hindi mo ba? Bakit? Kasi hindi niya kayang i-handle yun. So it's the same thing with you. Kaya nga po tayo, sinusubukan po tayo ng Panginoon sa mga maliliit na bagay lamang. Kasi po, kung sino mapagkakatiwalaan sa maliit, ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Baka pagka binigyan ka ng malaki, babaliw-baliw ka na, ay naku, saan kaya ako pupunta? Ano kaya bibiling ko? Hindi po ba? Kaya po, tayo po ay pinapractice ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya kung napagkakatiwala tayo sa maliliit na trabaho, maliliit na responsibilidad, maliliit na mga relationship, maliliit na pera, mapagkatiwalaan ka niya, mapagkakatiwalaan ka sa mga malalaki. Amen? Amen. Kasi po, ang bagay na natanggap po natin nang wala pa sa panahon ay hindi po blessing po yun. Makakasira sa iyo yun. At ayaw ng Panginoon na ikaw ay masira. Okay, masira ang ulo mo. Kaya ni Lord yun. Nais ng Panginoon na ikaw ay lumago pa sa kanyang sa yung pananampalataya. Sabi dito, then we will no longer be immature. Ano po yung immature? Ang immature po ay yung pong hindi pa marunong humandle ng mga responsibilities. Like children, we won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. Madaling maloko, madaling mabola. Okay, madaling pabilib. Sabi niyo, hey, mag-invest ka. Saan? Yung City Hall, binibenta. Okay. Hindi po ba? So, madaling maloko. So, and then we will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like truth. Alam niyo po, yung mga manggagachong, gagaling magsalita niyan. Tama po? Kaya napakahalaga that we should be clever. We must be wise as a serpent, but as gentle as a dove. Okay? Paano yun, Pastor? Tanong mo sa Holy Spirit. Kaya nga kinakailangan natin palagi ang Holy Spirit sa ating mga desisyon, sa ating pong buhay. Okay? Kaya ako, sino po dito yung gusto nyo naluloko kayo? Ayaw natin, tama po. Kasi po, pinakamadaling maloko sa balat ng lupa yung mga Kristiyano. Oo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Okay? Kasi po, lahat yung kukumbinsin ka, kukunin yung heart mo. Meron po pagkakaiba yung maawain sa madaling malinlang, okay?
Meron pong ano yun. Kaya po kinakailangan po natin talaga ang Holy Spirit in every decision that we are making. Kasi po pagka hindi ka naman naawa sa isang tao, baka mamaya sinasabi ng Panginoon, natulungan mo yan. Hindi mo natulungan. Tama? O baka naman naawa ka, yun pala niluloko ka. Tama po? Okay, nakipag-chat sa iyo, ang gwapo sa picture. Tama. Tapos sinabi, mayaman siya. Okay, padalan mo ko ngayon, mag-deposit ka sa account ko, hindi bibigyan kita ng times 10 ng ibinigay mo sa akin. Okay, so nabola ka, nagpadala ka. Oh, so nasaan na? Nawala na. Tama po? Yan napakahalaga. Alam niyo po, kasi sa Amerika, meron po silang, tinitrain po nila yung mga nagche-check po ng mga pera. Tinitrain po nila. Paano po nilang tinitrain yung mga nagche-check ng mga fake at saka totoong pera? Unang-una sa lahat, bibigyan sila ng totoong pera. Okay? Pag-aralan ninyo yan. Bali-baliktarin ninyo. Pag-aralan ninyo yung bawat corner, bawat drawing, bawat letra. Okay? So, ganoon din po sa atin. Tayo po, kinakailangan palagi po tayong umaharap sa salita ng Diyos, salita ng katotohanan para ikaw ay hindi malinlang. Amen? Praise God. Hallelujah. Palakpakan mo na si Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, meron po nadaanan sa Google, ano po, sabi ko, parang pareho ito nung aming puno. Hindi po ba? Ito, ano pong sinisimbolize po niya? Ngayon ko lamang po naunawaan ang sinisimbolize ng punong ito. Ang sinisimbolize po na niya ay resilient. Resilience. Ibig po sabihin niyan, matibay, matatag, hindi natitinag. Okay, yung makunat, yung kahit na anong bagyo ang dumarating ay hindi ka natutumba dahil ikaw ay resilient. Kapag ikaw ay bumabagsak, bumabangon ka uli. Amen? Pagka ikaw ay bumabagsak, para ka ng bola na tumatalbog. Amen? You bounce higher than the place where you fall. Okay? Ibig sabihin, mas lalo pang magiging mataas ang iyong talbog pagka ikaw ay bumagsak. Amen? Kaya yung resilience is the ability to recover from setbacks. Ibig sabihin, pagka bumagsak ka, okay, tayo ka uli, bangon ka uli. Alam mo na malakas ka, alam mo na kaya mo pang kumilos, kaya mo pang magtagumpay doon sa mga lugar na yung pinagbaksakan. You adapt well to change and keep going. Yung marunong ka mag-adapt. Pagka, alam mo, meron ka kinakailangan baguhin, babaguhin mo. Okay? Hindi yung palagi ka magmamalaki. Hindi, ganito niya na ako iniwan. Ganito niya rin ako matatagpuan. Okay? Choose to never give up in the face of adversity. Kahit na po tayo, alam niyo po, napakarami po mga problema na mundong ito. Tama po, may gera sa Ukraine. Tama po, sa Pilipinas, politika, siraan ng siraan. Okay? Praise God. At dito sa Macau, nakaka-bless dahil cover po tayo ng biyaya po ng Panginoon. Wala po masyadong COVID, pero lang po yung mga pumapasok. Praise God. Pero marami rin po nawalan ng trabaho. Dati po, we are 30,000 Pilipinos, pero ngayon po bumaba na po ng 20,000. Dahil po sa iba po na mga nakalusot. Amen? Kaya sabihin mo sa kanila, blessed na blessed talaga tayo. Naririto pa tayo. Okay? And then ano po resulta? When you are resilient, you emerge stronger and wiser. Pagka ikaw ay resilient, hindi ka nag-give up sa mga hamon ng buhay, sa mga problema, sa mga challenges. Paglabas mo dun, mas magiging malakas ka. Mas magiging matibay ka, mas magiging marunong ka. Okay? So what makes some resilient? So what makes some people resilient than others? So ano ba yung nagiging dahilan? Bakit yung iba ay nagiging mas matatag, nagiging mas matibay kaysa doon sa iba? Unang-una sa lahat, they had community. Okay? And then they had a church. And they are generous. Okay? And then they had faith. Okay? Kaya Jesus always keeps on reiterating, palagi pong inuulit-ulit ng ating Panginoon na pagka ikaw ay disipulo niya, kinakailangan lumago ka sa pananampalataya. Okay? He rebuked his disciples when they lose their faith. Tama po? Just imagine, di po ba, naalala niyo po yung nandoon po yung disipulo po niya sa bangka. And then pagkatapos nagkaroon ng bagyo at ginising nila si Jesus. Okay? Lord! Bumabagyo, natutulog ka pa dyan. Okay, at ginising nila at sabi ng Panginoon ay kinausap niya yung hangin. Sabi niya, still, okay, ibig sabihin, tumigil ka.
At tumigil po yung hangin. At sabi niya doon sa mga disipulo, binalikan niya, ang liit naman ng inyong pananampalataya. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, kahit na anong bagyo ang dumating sa buhay mo, manampalataya ka kay Lord at siguradong sigurado ito ay huhupa. Amen? Ano bang bagyo ang pinagdaraanan mo ngayon? Wala ka na bang pera? Kasusweldo mo pa lang? Amen. Hallelujah. Nagbayad ka ng utang? Well, that's good. Okay? Praise God. Ibabalik ng Panginoon sa iyo yan. And then he rebuked his disciples when he rebuked also pagka usapan ay mga pagkain at puro pananamit. Sabi po niya, do not worry. Huwag mo isipin kung ano yung susuot mo. Huwag mo isipin, huwag kang mag-worry kung wala kang kakainin. Problema mo nga dito, sobra ka sa kain eh. Tama? Tama. Sumobra ka na sa kain, nilagay mo sa rep, and then, 1 linggo na, kinain mo pa. Okay? Okay, praise God. Okay lang po yun, basta magtipid. Ano po? Okay. So, okay, sasabihin mo, yung mga nasa Africa, wala nga makain eh. Okay, bakit ba yung natira mo, may papakain ba sa kanila yun? Okay, hindi, tama po? Okay, kaya po napakahalaga, kaya if you are going through something, kung meron ka mga pinagdaraanan mo to, always remember that God is near and He will not allow things to happen in your life that you cannot handle. Palagi po nating isipin na po, na ano man ang pinagdaraanan mo, hindi ibibigay sa iyo ni Lord yan ng hindi mo kayang dalhin. Amen? So, ano-ano po ba yung mga pamamaraan para po tayo lumago? Unang-una sa lahat, we grow when we feed on God's Word. Tayo ilalago pagka tayo ay palaging kumakain ng salita ng Diyos. You cannot be healthy when you're always eating junk food. Tama po? Sino po dito yung naging healthy na ang palaging kinakain si Charon? Okay, naging healthy, palagi mo kinakain ay chips. Ano ba? Chippy. Okay. Okay. Amen po. At wala rin naman po nagiging healthy dito kung kakain ka lang palagi. Nagkakain ka ng buffet ng linggo. Lunes hanggang Sabado, hindi ka kumain. Tama? So it's the same thing with the Word of God. Dapat po ang pagkain po natin ng salita ng Diyos ay araw-araw, hindi every Sunday lang. Hindi pagka-feel mo lang na mag-church, doon ka lang mag-church. Hindi yung pagka naimbitahan ka lang, doon ka lamang mag-church. Amen? Hindi mo na kinakailangan imbitahin, kinakailangan. Ikaw ba pag nagugutom ka, kinakailangan pa imbitahin ka? Kung wala namang nag-imbita sa'yo na kumain, siyempre maghahanap ka ng kakainin mo. Tama? Ikaw sa ba ako dito? Amen. Okay, mukhang nagugutom na kayo. Okay? Amen. So, and now I commend you to the care of God, and to the message of His grace, which is able to build you up, and give you the blessings God has for all His people. Amen. So kung gusto po natin ng growth, manghinain po tayo palagi ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Okay? Nakalimutan ko yung Bible ko. Ay, okay lang. Okay. So, well, anyway. Okay. So, alam niyo po, meron po ibig sabihin itong kamay natin eh. Unang-una sa lahat ay, ito yung hear. Paano tayo manghihinain? Hear, nakikinig. Di ba? Pagka nag-church ka, ayan, mga nakikinig kayo palagi. And then number 2 is read. Itong palasisingan is read. And then, yung middle finger is, study. Okay? And then, ito po yung pointer, ang ibig sabihin niyan, memorize. And then, yung thumb is meditate. And then yung palm is yung apply. Apply po natin. Okay? So just imagine po, naiwan ko po yung Bible ko doon sa okay po, just imagine kung ito po yung cellphone ninyo, hawakan nyo lang ng ganyan. Kasi nandito yung Bible ninyo eh. Tama po? Malalaglag po kaya yan? O madali po kanyang makuha? Makukuha, tama. Eh ngayon ginawa mo ng 3. Malalaglag pa po kaya yan? O makukuha pa rin? Kayo po dito, makukuha pa rin po ba? Makukuha pa din. Okay. So gawin na natin, idamay na natin yung gitna. Ito po ba, pagka, ganito na hawak nyo, malalaglag pa rin po ba siya? O malalaglag pa din. Okay. So kung 4 na, yan. Okay na, medyo matibay-tibay na. Pero makukuha pa rin. Tama po? Pero pagka hinawakan ko ng ganyan, hindi na makukuha. Di ba? Mag-aaway na tayo niyan. Tama? So, kinakailangan po natin talaga na meron po tayong
kalingkingan. Gamitin po natin hear, read, study, memorize, meditate, and apply. Yung ating pong i-apply. Kaya po, alam niyo po ba that ang ating pong memory, napakahina po ng ating pong memory. Ngamaya paglabas ng tanong ninyo kung anong title ng ating napag-aralan, alam ko nakalimutan na ninyo. Okay? Kasi po we forgot 95% of everything we hear within 72 hours. Nakakalimutan na po natin. Yung narinig po natin sa loob ng 3 araw, 72 hours. Kaya po we have a midweek service para napapaalalahanan po tayo palagi, napapakain po tayo palagi. Okay? And meron kang kasabihan that the shortest pencil is longer than the longest memory. So ano po sa Tagalog yun? Ibig sabihin nung kahit maikli yung lapis mo. Yung lapis kasi sinusulat mo, hindi po ba? Mas mahaba pa yan kesa sa pinakamahabang memorya. Nakuha ba ninyo? Parang hindi niyo. Sabi nyo, di ba? Okay. So ibig sabihin mga kapatid, pagka ikaw ay nagsusulat, tulad ng iba sa inyo, nagsusulat, nagte-take notes, ibig sabihin natatandaan ninyo. Tama? Kaya napakahalaga that we should make it a habit na tayo po ay magsulat. So ano po yung dapat po natin gawin? Spend time with God daily. Yun po yung napakahalaga. If you really want to grow in your life, gusto ninyong umasenso, di ba ba? Ikaw gusto mo magsweldo. Pwede ba naman yung every other day ka lang nagtatrabaho? Pwede ba yun? Sino dito yung once a week lang nagtatrabaho? Pero sumusweldo ng isang buwan. Okay? Wala, tama po. Araw-araw. Isa lang yung holiday sa isang linggo. Yung iba, ibang klase. Di ba? 6 na araw ang holiday, isang beses na pumapasok. Okay? Praise God. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid that we should have a daily time with God. And then we grow when we learn in different ways. Alam niyo po, iba't ibang klase po ang ating pong, ating pong mga giftings. Yung iba po ay meron po silang auditory learning. Ibig sabihin, pagka naririnig lamang po nila, natututo na sila. Sister Stella, I really admire her kasi meron siyang auditory learning. Tuto po siya mag-Cantonese, hindi po siya nagsulat. Talagang pakikinig lang. And then, ano po yun? Saan po natin natutunan sa church? Di ba? Every Sunday, every Wednesday, dito po tayo nakikinig. Okay? And then, mas maganda po, kung dadagdagan po natin yun, ano naman yun? Yun po yung mga visual learner. Kung saan, pagka nakikita nila, natatandaan nila. Di po ba? Marami po mga ganyan eh. Natatandaan, nakita lang isang beses yung lugar. Alam na nila kung saan nila, kung paano nila babalikan. Okay? Yun naman na medyo mahina siya. Okay? Dahil minsan nagpunta kami doon sa Hong Kong, ay sabi niya, dito. Hindi pala dito. Ako din po, mahina rin ako dyan. Dahil nagpunta kami doon sa may Greenbelt. Sabi ko, Dad, saan ba yung bookstore? Sabi ko pa sa mga anak ko, kasama pa siya. Sabi ko, nahiya nga ako eh. Sabi ko, 100%. Tapos, pagdating namin doon, mali rin yung aking napuntahan. Amen? So, kaya I practice. Hindi lamang po yung auditory and then pati yung visual learning. Kaya po, naglalagay po tayo ng visual. Okay? Para matatandaan po natin. Okay? Seeing and watching. Okay? So, kaya po napakahalaga. And then, yung iba naman po ay oral learner. Ano po yung oral learner? Yung pagka hindi nagsalita, hindi po sila natututo. Kinakailangan, meron po silang sasabihin. Okay? Tama po? Bakit marami kong tumatako dito? Marami mga oral learner dito, di ba ba? Kinakailangan meron sasabihin bago matuto. Amen? Kaya po napakahalaga sa ating pong church, we need to attend cell groups. Kasi in this kind of setting, hindi kayo makapagsasalita. Tama po? Pero po sa settings po ng cell group, kung halimbawa lang po, mga 8 kayo, kaya ay hindi po ako agree doon pagka masyado ng madami. Kasi hindi na makapagsasalita yung iba. Tama? Kaya kung mga 8 lang kayo, at least nakakapagsalita kayo lahat and then nadadagdagan ng inyong kaalaman. Later on, nagagawin po natin yan. Okay? And then, kaya po we will be having some discussion. And then ano po yung isa pa? Yung isa po ay kinesthetic learner.
Okay, medyo mahirap ispellingin. Ano po? Kinesthetic. Okay, kanino ko lang po chinek yan sa Google. Okay, ano po yung learner na yun? Ibig ko sabihin, ginagamit po nila yung kamay nila para po sila matuto. Alam niyo po ba yun? Halimbawa, merong isang appliances, pinapaayos mo. Hindi nila tinitignan yung manual. Ano lang po sila sa kalikot. Pagka nakakalikot na nila, alam na nilang gawin. Di po ba? Tama po? Yun po yung mga another learner. Kaya tayo po bilang pong mga Kristiyano, gamitin po natin ang lahat ng pamamaraan para po tayo ay matuto. Alam niyo po si John the Baptist, sabi ni John the Baptist sa Luke 3:18, in many different ways, John preached the good news to the people. Kaya iba't iba po minsan ang ating pong pamamaraan ng pagpipreach. Di po ba? Minsan, nagpapatawa ako, okay? Yung iba natutulog habang ako'y nagpapatawa. Yung minsan naman, sumisigaw ako! Di ba? So, ibig sabihin, different ways of preaching the good news to the people. And then we grow when we develop spiritual habits. Okay? Paano po natin i-develop yung ating po spiritual habits? Una, alam niyo po, there's a saying, when you sow a thought, you will reap an action. When you sow an action, you will reap a habit. And when you reap a habit, you will reap a character. And when you sow a character, you will reap a destiny. So mga kapatid, so napakahalaga na palagi po tayong merong pinapasok na thoughts sa ating pong isipan para magkaroon po tayo ng action. And then at the same time, pagka inulit-ulit na po natin ito po ay nagiging habits na po natin. Okay? So ano po ba yung pagkakaiba po ng isa pong matagumpay na tao doon po sa isang hindi matagumpay na tao? Sa kanila pong ginagawa sa araw-araw. Yung successful na tao, meron po silang successful habits. Tahimik na. Okay? Yung mga failure, hindi po ba? Walang ginawa yun, kundi nakahiga, Facebook. Tama. Hello, bato-bato sa langit, bless. Okay? Amen. Yung palagi ka nag-iisip, paano mapapaayos ang buhay mo? Yung palagi ka nag-iisip, ano yung mga bagay na dapat mong alisin at ano yung mga bagay na idagdag mo sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tama po? Amen. Kaya now I'm seeing you that you will become a very successful people in the future. Kasi may natututunan kayo eh. Di ba ba? Sabihin mo, ligligin mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga, may natututunan na ako. Ayan. Okay. What you are today, kung ano ka ngayon mga kapatid, is a sum total of all your habits. Di ba? You are what you are because of your habits. Dahil sa yung mga bagay na ginagawa sa bawat araw. Kung habit mo mag-chismis, and then, di ba ba? So, you are a successful gossiper. Okay? Tama po? Di ba? Kaya po napakahalaga that we should eliminate those bad habits at palitan po natin ng bago. Okay? Sabi dito, now that you know these things, God will bless you for doing them. So may blessings pala. Tama po? Pagka alam mo na ito dapat kong gawin at ginawa mo, ay siguradong magiging bless ang buhay mo. Okay? At yung mga sumusunod sa ating po Panginoon, para silang inahalin tulad sa isa pong bahay na matibay ang pundasyon. Na kahit na dumating ang bagyo, hindi po ba? Ikaw ay nakatayo, bagyo ng buhay. Tulad ni Abraham, si Abraham, inutos siya ng Panginoon na pumunta ka doon sa lugar na yun. Inutos lang ng Panginoon. Pero sumunod si Abraham, saan ba, Lord? Basta pumunta ka doon. Saan, Lord? Wala naman ako nakikita. Tama po, basta pumunta ka doon. Pero sumunod lamang po siya. Kahit hindi niya po alam yung kanyang pupuntahan. At ang masakit nung kasama niya yung kanyang asawa. Di ba? Saan tayo pupunta? Basta sumunod ka. Hindi, saan nga pa talaga tayo pupunta? Sinabi ko siya, sumunod ka lang. Hindi po ba? So masunurin po ng ating pong si Abraham. Okay? Kaya po, hindi po niya alam ang kanya pupuntahan. Katandaan po natin palagi, mga kapatid, you don't get blessings by what you know. Where do you get blessing? You get blessings by what you learn and do. Okay? Punong-puno ka ng kaalaman. Hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Bali, wala.
Di ba? Anong pinalaki mo? Yung ulo mo. Di ba? Galing mo sa debate. Tama? Pero wala kang blessing. Kasi hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Tama? Kaya napakahalaga mga kapatid, kung gusto mo talagang ma-bless ang buhay mo, i-apply po natin yung ating po mga natututunan. Start creating good habits. Okay? Yan po yung number 1 talaga na kinakailangan na gawin po natin para po tayo mapagpala. Ilan po dito talaga yung gusto nyo mapagpala ang buhay ninyo? Okay, unang-una sa lahat, of course, we know, we learn, and do what we are hearing from this church. Kung ano yung ating po natutunan. And then pangalawa po, if you want blessings, follow the blesser. Sundan po natin yung blesser po natin, walang iba kundi ating po Panginoong Jesucristo. So developing a habit is crucial for life growth and life change. Kaya nga, if you will change your habits, everything in life will change for you. Kung babaguhin mo ang iyong mga kinagawian, lahat ng bagay ay mababago sa buhay mo. Amen? Mababago ang relationship mo sa iyong family. Mababago ang mapupromote ka sa iyong mga trabaho dahil nabago ka, sumipag ka eh. Di ba? Mababago ang quantity ng pinagkakatiwala ng Panginoon sa iyo. Pati mga finances mo, magiging influential ka. Bakit? Kasi ikaw ay nagbago. Pero kung lalagay naman po natin yung kabila, yung kabaligtaran, kung hindi ka magbabago, lahat ng mga bagay ay hindi rin magbabago sa buhay mo. Ganun lang kasimple. Tama pa? Amen. Kaya sabi mo nga sa tayo mo, mabuti na lang, nagbabago na ako. Okay? Amen. Praise God. Okay? Soul food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Kaya kinakailangan po natin ng training sa ating po sarili. Si Pacquiao kaya kung hindi nag-training yan, basta lang umakyat lang ng ring, magiging bilyonaryo kaya yan, magiging kampiyon kaya siya. Hindi. Napakadami kaya suntok muna inabot niya. Hindi po ba? Tinrain niya yung mukha niya. Nagpapasuntok pa dito sa kanyang sa kanyang bituka. Ilang milya yung tinatakbo araw-araw. Hindi po ba? Pati pagkain niyan, tinataka, tinitimbang. Hindi po ba? Kinakailangan yun ng training. So it's the same thing with us. If we really want to have a blessed life, we have to train ourselves to be godly. Okay? Okay? Kaya po, self-discipline is training oneself to be godly. And then, ano po yung mga dapat po natin i-practice? As a Christian, of course. As a believer, we have to read and study the Bible. Di po ba? Sabi po natin ng Bible. And then matuto po tayo sa ating po mga experience. Ay, naku, mali itong ginawa ko. Hindi ko na uulitin ito. Di po ba? Ito tama. Ito palagi kong gagawin ito. Okay? We have to learn from our experience. Ay, hindi ako nag-church nung last Sunday. Medyo minalas ako. Nakatulog ako sa bus, nawala yung wallet ko. Okay? So, mga kapatid, we have to learn from experience. And then, baguhin po natin ang ating po sarili. Patuloy po natin ibaguhin yung ating pong palaging iniisip. Kung palagi mo iniisip negative, palitan mo ng mga positive. Okay? Palagi mo iniisip, ay naku, uuwi na kami. Wala na nag-ahal, wala na trabaho. Uuwi ka. Yan palagi mo iniisip eh. Hindi po ba? Kung palagi mo iniisip, hindi. Basta kahit anong mangyayari, kakapit ako sa lahat ng poste dito sa Macau. Para di ako kauwi. Okay? Hindi mo ba? Yung sabihin, talagang desidido ka talagang na magtrabaho na ikaw ay ma-promote. Amen? Hallelujah. Okay. Okay, praise God. And then we grow when we help each other grow. Okay? Hindi mo kayang lumago mag-isa. Okay? Hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Kaya kailangan ko kayo, kailangan ninyo ako, kailangan natin ang bawat isa. Ilang beses po sinasabi sa Bible, love one another. Di ba? Be devoted to one another. Honor one another. Live in harmony with one another. Build up one another. Accept one another. Greet one another. Care for one another. Serve one another. Bear one another's burden. Forgive one another. Be patient with one another. Sabihin mo sa katabi mo, mahaba na pasensya ko sa iyo. Okay?
Okay? And then be kind to one another. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Submit to one another. Diba, napakarami pong one another. Sa Bible, consider others better than yourselves. Diba? Hindi ko palagi sinasabi, ay, mas magaling ako dito. Diba? Sisiw to, sisiw. Okay? Look to the interest of one another. Hindi lang palagi po natin iniisip ay yung ating pong sarili. And then teach one another, comfort one another, encourage one another, exhort one another, stir up one another to love and good works. Show hospitality to one another. Employ the gifts that God has given you for the benefit of one another. Napakarami pong one another. Ibig kong sabihin ng mga kapatid, kailangan natin ng bawat isa. Okay? Sabihin mo nga sa tabi mo, kailangan kita. Okay? Kahit wala kang pera, kailangan kita. Okay? Kaya po, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. Okay? So dito po, meron po tayong effort. Kasi po, madali lang na kung ano yung pumasok sa bibig mo, sasabihin mo kagad eh. Di ba? Sabihin mo, ay, may nagdaan na may dalang aso. Ay, yung nagdadala sa aso, mas maganda pa yung aso. Dali po lumabas yung mga pangit na bagay sa ating pong bibig. Tama po? Di ba? Kasi nakita mo yung damit niya, meron ka lang nakita ng kamukha doon sa lapsapan. Ay, sa bumili yan, nakita ko yan doon sa lapsapan. Di po ba? So, ibig sabihin, it really takes effort na ang sabihin mo palagi ay yung mga positibong mga bagay. Tama po? Kaya sabi dito, think of ways. Isipin mo muna, i-filter mo muna yung sasabihin mo. Okay? Para ma-motivate yung bawat isa. Okay? Kasi kung ganyan palagi, darating ang panahon na wala na. Makita ka sa San Malo, iiwasan ka. Okay? Tama? Pero kung ikaw ay marunong mag-motivate, di ba? Hahanapin ka palagi niya. Sis, wala ka bang ginagawa? Starbucks tayo. Sagot mo, ha? Okay? Tama po? Yan, napakalaga mga kapatid. We have to think of ways to motivate one another. Amen? And then let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. One another uli. Especially now that the day of His return is drawing near. Alam niyo po ba, what is the greatest enemy of progress? Alam niyo po ba kung ano po yung pinakakalaban ng progreso ng buhay? Ng promotion? Alam niyo po kung ano? Neglect. Pagpapabaya. Pinabayaan mo sarili mo. Di ka nag-alaga sa pagkain mo, di ba? Become unhealthy. Palagi ka nagpupuyat. Hindi, papasok ka ng magang-maga. Ano mangyayari? Magkakasakit ka. Matindi naman yun. Dead ball ka agad. Di po ba? Kaya po napakahalaga mga kapatid, huwag po tayong maging pabaya. Ganon din sa finances po natin. Hindi ka pa sumusweldo, naubos na. Di ba? Hindi ba, paano ka makakaipon? Pag uwi mo ng Pilipinas, magsisisi ka. Di ba? Tsaka mo may isip, ay sana nag-ipon ako noon. Di ba? Sa relationships, ganon din. You have to invest in relationship. Hindi yung pagka may tira ka lang oras, tsaka ka lang mag-i-spend sa kanya. No. If you really love your husband or your wife, lalabas kayo. Ay, madalas tayo lumalabas. We always go out to date. Tama? Okay, mga hinay sa pera. Mas mahalaga, alam niyo po, number 1 na mahalaga sa harap ng Diyos, relationship. Relationship sa Kanya, relationship sa ating pong mga asawa, sa ating pong pamilya, sa church family. Pakahalaga po yan. Sabi nga, if you love your wife, you love your life. Kaya makino yung asawa. Okay? So napakahalaga kapatid, ano po? Yung ating po relationships. Kaya nga po, yun ang Panginoon na tayo nag-aaway-away. Di po ba? Tatalo-talo, kaya kailangan tayo nagpapatawaran. Why? Because
God value relationship. Once, ayun po yung pinakamahalaga po sa Kanya. Amen? Malaki nga offering mo eh. Hindi ka naman marunong makipagkapwa-tao, bali wala. Kaya napakahalaga. Kung meron ka nakikita na pangit sa Kanya, wag mo nang banggitin. Yan mo na lang, tago mo na sa sarili mo. Alam niyo po, there's one pastor, pagka nakakarinig na po siya ng mga chismis, talagang hindi na po siya magsasalita. Pigilin niya po talaga yung sarili niya na magsalita. Kaya kung naririnig niyo na yung chismis, wag na kayong magsalita. Magbaon kayo ng tape. Tape na ninyo yung bibig ninyo para hindi na siya dumami. Okay? And then, most especially, siyempre, ating pong spiritual neglect. Nagpabaya ka magbasa ng Bible. Nagpabaya ka na, hindi ka na nag-a-attend ng church. Nagpabaya ka na manalangin. Di ba? And then, nakikita mo ang buhay mo. It will slowly go down. Mawala na yung joy mo. Wala ka ng kapayapaan. Palagi kang stress. Di ba? And then, wala na yung blessings mo. Di ba? Minsan kahit may pera ka, pero parang hindi ka masaya. Because you don't have the joy na nagmumula sa ating mo Panginoon. Then wala na yung pabor. Di ba? Napakaliit na bagay, ang dali mo mainis, magtampo. Why? Because you have neglected your spirituality. Amen? May nag-uusap. Kala mo ikaw ang pinag-uusapan. Di ba? Lakas mo magduda. Kasi you have neglected your spirituality. And then we grow when we expect to grow. Diba? Expect to grow. Sabi sa Matthew 9:29, according to your faith, it will be done for you. Ayon sa iyong pananampalataya, ay matatanggap mo ang iyong hinihingi, ang iyong pinaniniwalaan. Okay? Alam niyo po ba, God does not move by your complaining. Alam niyo po ba, hindi naman gagalaw ang Diyos pagka ikaw ay reklamo na reklamo? Reklamo ka na reklamo. Panginoon, ano ba itong trabahong ito? Sipag-sipag ko na nga. Palagi pang galit sa akin ito. Di ba? Reklamo ka na reklamo. Sweldo, liit-liit. Tinanggap mo yan eh. Reklamo ka na reklamo. Tama? Kumakain ka na naman ako, nagre-reklamo ka pa. Manok sa umaga, manok sa gabi. Noon nga, wala kang ulam. Adobo mo, toyo at saka mantika. Okay? Ama, so stop your complaining. Tumigil ka na ng kakakomplain mo. Okay? God moves heaven and earth by your faith. Doon po gumagalaw ang kamay po ng ating po Panginoon sa iyong pananampalataya. Amen? Kung ikaw ay nananampalataya, Panginoon, kahit may sakit ka, Panginoon, alam ko nagagaling ako. Dahil ikaw ang aking manggagamot. Kung ikaw ay walang pera, Panginoon, alam ko na malalagpasan ko ang lahat ng mga pagsubok na ito. Darating ang panahon na magiging sobra-sobra umaapaw ang pagpapala mo sa aking pong buhay. Amen? Kung nakikita mo ang sarili mo na para kang nag-iisa, malungkot palagi, Panginoon, alam ko na ikaw ay kasama ko at kailanman ako ay hindi mangungulila. Amen? That is how we grow. Okay? Tanggalin po natin ang lahat po ng kasinungalingan na ipinasok ng demonyo sa inyo pong mga isipan. Okay? Kaya po napakahalaga. And then we grow by when we commit to grow. Commit yourself to grow. Okay? Pagka nag-grow po ba kayo, sino po makikinabang? Kayo. Pamilya ninyo. At maaaring hindi lang pamilya nyo, maging yung mga susunod pang generation ay makikinabang. Dahil sa paglago ninyo. Kaya growth is a choice. Choice din nyo yan. Hindi ako po pwedeng mamili para sa inyo. Alam niyo po, sa pastor, ang ginagawa lamang po namin para po multiple choice. Ayan, mamili ka. Ano mas maganda sa iyo? Kung nakita mo maganda, gawin mo. Kung nakita mo naman pangit, wag mong gawin. Amen? Kaya, isang taon mula ngayon, how do you see your life? How do you see your life? 1 year from now. Nakikita ninyo. It will be the same? Pareho pa rin ba? And I believe and I expect that you will grow. Yan po yung expect ko.
That one day you will be better. That you will be wiser. That you will be stronger. That you will be richer. Amen? Kaya, commit ourselves to grow. Okay? Kaya, alam niyo po, every time, pagka pupunta po ka dito, I always pray, Father God, give me the wisdom to take care of the people you've entrusted unto me. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng pasensya. The wisdom. Kasi hindi naman talaga. So it's the same thing. Alam niyo po ba na wala pong nagpa-practice ng pagiging magulang. Ganun din po eh. Sa pastor. Sino po yung mga magulang dito? Nung naging magulang po kayo, di ba? Wala naman kayo experience eh. So it's the same thing with our commitment unto God. Panginoon, wala naman talaga ako experience. Only by faith. Dahil lang sa pananampalataya po natin, tayo po ay lalago. Okay? And then all the believers devoted themselves to the apostles' teaching. Pagka sinabi po devoted, committed. Apostles' teaching, and to what? Fellowship, pagtitipon-tipon, sharing in meals. Kaya po every time, most of the time, we are sharing meals. And then the Lord's Supper, which is our communion, and to prayer. Okay? Alam niyo po ba, it is easier to change when people are changing with you. Mas madali po magbago pagka yung kasama mo gusto rin magbago. Tama? Pero kung yung kasama mo ayaw magbago, hindi po ba, para inom na lang tayo. Hirap yan. Ano mangyayari sa'yo? Nung last time nga binisita namin yung pong na-hospital dahil bigla na lamang po siyang bumagsak. Nabagok ang ulo niya, nawala po yung kanya pong memory. Dahil po pala yung sa isa po, pagpupuyat, hindi pag-aalaga sa katawan, at palagi po sa pag-inom. Niyaya ko nga mag-chest, sabi ko, meron bang inuman dun? Sabi ba sa akin? Sabi ko, meron. Maliliit na kupita. Sabi sa kanya. At tinanong ko siya, sabi ko, meron na ba dumalo ng mga kainuman mo? Sabi niya, wala pa. Okay. So kasama mo lang sila sa inuman. Pero pagdating na hospital ka na, bahala ka na sa buhay mo. Amen? Kailangan po natin ng spiritual family. Kailangan po natin ng pamilya. Okay? So, make a commitment for life change, life growth by continuing to learn, fellowship, prayer, and communion. Okay? Commit yourself to grow is one of the best decisions you'll ever make in your life. Alam niyo po, kung ikukumitin yung sarili ninyo for self-improvement, self-growth, sigurado. 1 year from now, you will be a different person from today. You commit yourself to your good health. You commit yourself to your fixing all your finances, paying all your debts, and then saving little by little. You commit yourself to your relationship. Diba? You spend more time with your loved ones, with your family. It will be very, very different 1 year from now. You spend time with the Word of God. You spend time learning something, learning some new skills. And I'm telling you, ang buhay ninyo hindi na magiging katulad ng dati. Amen? Sino po dito yung gusto nyo magkaroon ng pagbabago ang buhay po ninyo? Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Panginoon, once again, we just want to thank you because you're a God who have teaches us, O Lord, hallelujah, to grow, not only spiritually, but also to grow in knowledge, to grow in our relationship, to grow, Lord God, in our finances, O God. Father God, allow your Holy Spirit to be our teacher upang aming pong buhay mas lalo pong maging kagamit-gamit sa iyo. At kaming lahat ay maging kapaki-pakinabang, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. We thank you, Lord. Hallelujah, for your great love unto us.